Ang resulta ng eleksyon ang isa sa mga napag-usapan ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte sa The Hague sa Netherlands. Ano kaya ang sentimiento niya sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na bukas daw itong ayusin ang hidwaan sa pagitan ng kanilang mga pamilya? Nakatutok si Jonathan Andal. Kamakailan sa unang episode ng kanyang podcast, sumagot si Pangulong Bongbong Marcos kung handa raw siyang makipagkasundo sa mga Duterte. Oo. Ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Happy birthday to you! Natanong tungkol dito si Vice President Sara Duterte na nagdiriwang ngayon ng ika-47 kaarawan. Hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. No? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Nasa The Hague, Netherlands ang bise kasama ang inang si Elizabeth Zimmerman para dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 1 oras tumagal ang dalaw ng bise sa dating Pangulo sa ICC Detention Facility. Masaya siya nung nakita niya kami kasi alam niya na nandun kami to celebrate pre-birthday with him and with my mother. Napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath. Pinag-usapan din daw nila ang resulta ng eleksyon sa Pilipinas at si Senator Amy Marcos na kasama niya sa The Hague pero hindi pinayagang makadalaw sa kulungan. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin si Attorney Kaufman kung ano man yung napag-usapan nila. Wala ako doon, so mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. Nagsalita rin ng bise sa resulta ng May 2 to 6 survey ng SWS na 88% o halos 9 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing dapat sagutin niya ang impeachment complaint. Oh, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Naniniwala raw ang bise na walang epekto sa kanya ang pag-usog ng Senado sa impeachment case niya mula June 2 papuntang June 11. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.